Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po para magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin itong balita po sa isang radyo po mga tambay sa DZMM. Meron po silang balita na ito pong excuse me po. Ito pong si Police General mga tambay na si Pajardo. Kung natatandaan niyo po, yung kasama po lagi, kanang kamay at spokesperson po ng PNP. Mga kabayan, kasama po ni General Torre, yung umaresto po kay dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, sa Villamor Air Base ay ililipat po sa Eastern Mindanao, mga kabayan. Ililipat po siya sa Eastern Mindanao Command. Mga kabayan, si General Pajardo, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. Epektibo kahapon, Setyembre 6 ang paglilipat kay Police Brigadier General Gene Fajardo sa Area Police Command Eastern Mindanao mula sa kanyang dating posisyon bilang Directorate for Controllership sa Campo Crame. Ang balasahan ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng PNP para palakasin ang Regional Command Leadership sa mga lugar na may sensitibong seguridad. Papalit sa kanya si Police Major General Westrimundo Domantay Ubingke habang si Police Major General Christopher Birung ang itinalaga sa National Police Training Institute kapalit kay Ubingke. Kasama rin sa mga binalasa si Police Brigadier General Leon Victor Rosete na ililipat mula APC Southern Luzon patungong Eastern Mindanao. Ang reassignment order ay alinsunod sa direktiba ni Police o PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Yan po mga tambay, ililipat na po siya sa Eastern Mindanao mga tambay. At ibalik tanaw po natin na talagang lagi po siyang kabuntot mga tambay. Lagi po siya kabuntot at talagang hindi po nawawala sa tabi ni General Torre mga tambay na sinibak na rin po mga tambay sa pagiging PNP chief sa loob lang ng 2 buwan mahigit. Bakit kaya nagkakaroon ng ganito mga tambay? Samantalang paborito po ito. Tingnan po natin yung kaganapan. So ngayon may dalawang kongresista. We're placing under arrest as deputized to me by the PCTC by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right to counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. We're placing under arrest as deputized to me by the PCTC by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right to counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. Yan po, nakita nyo po mga tambay. Yun po si Gene Fajardo mga tambay, di ba? Si General. Yung kumukuha pa po, yung nagbibideo pa po sa pag-aresto at binabasahan po ng warrant of arrest si dating Pangulong Duterte sa cellphone lamang. High-tech na po ngayon, pati po warrant of arrest ay sa cellphone na lang po binabasa ng kanyang boss na si General Torre mga tambay. Nakita nyo po yung dalawang mag-amo mga kabayan. Habang binabasahan po ng warrant of arrest ni General Torre si dating Pangulong Duterte sa cellphone lang ay kinukuha na po ng video ng kanya pong tuta mga tambay. Ang kanyang tuta na si General Pajardo nalilipat na po sa Eastern Mindanao mga kabayan. Napakaganda po dahil siya po ililipat sa Mindanao mga tambay. At magiging mapayapa po doon sa Mindanao lalo magiging mapayapa po dahil lilipat po ang isa sa umaresto po sa dating Pangulong Duterte sa Mindanao, sa Eastern Mindanao. Ano po ba nasasakop ng Eastern Mindanao? Ang Eastern Mindanao, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, Eastern Mindanao ay nasa Region 11 at Region 13, mga bayan, Caraga Region at Davao Region, Region 11, itong Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental and Davao Occidental.
Tapos Caraga naman, yung Caraga ay Region 13, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ayan, ito na nga po yung mga tambay sa kayong Davao Region. Region 11 and Region 13 ang paglilipatan po ni General Fajardo, mga tambay, ang Eastern Mindanao. Siya na po ang magiging commander diyan, mga tambay. Siya na po ang papalit kung sino man po ang dating regional director diyan, mga tambay. Siya na po magiging regional director sa Eastern Mindanao, mga kababayan. At nasasakop niya po ang Region 11, mga kababayan, at Region 13, Eastern Mindanao. Yan, yung mga kababayan natin sa Mindanao, malalaman naman po nila yan kung saan itatalaga ang bago pong PNP director ng Eastern Mindanao na si Gene Fajardo, mga kababayan. Nakakaano lang po, no, di ba? Bakit po nilipat ng Mindanao? Bakit po nilipat ng Mindanao si Fajardo, mga kababayan? Bakit kaya? Samantalang alam naman po nila na si dating Pangulong Duterte taga Mindanao. At ang mga kababayan natin sa Mindanao ay hindi po nagustuhan ang ginawa po ng pamahalaan na ang dating Pangulong Duterte ay inaresto ng walang due process at binasahan lang po ng warrant of arrest sa cellphone. Cellphone lang po, at kinukuhanan pa mismo ni General Fajardo na lilipat po sa Eastern Mindanao. Ito pong mag-amo. Silang mag-amo po. Yung amo, si General Torre, binabasahan po ang dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang cellphone, ng kanyang warrant of arrest, at binibidyohan naman po ni General Fajardo, mga kababayan. Nakita niyo po yung kagaguhan at yung binabasahan mo ng warrant of arrest sa cellphone, dating piskal, magaling na abogado, magaling na piskal, at magaling na presidente. Tapos babasahan mo na ng warrant of arrest, cellphone. Kaya dyan pa lang sablay na itong mag-amo na ito, sablay na po. Sa katulad po ni dating Pangulong Duterte, na hindi mo pwedeng gaguhin sa batas dahil alam na alam niya ang proseso ng batas. Pero meron pong matitinong kapulisan sa ating bansa, katulad po ni General Torre at General Fajardo, na nagawa po nila yan na ganyang klase at implement. Ganyan po sila mag-implement ng pag-aresto sa isang Pilipino, dating commander-in-chief nila, dating Pangulo, at yung sinasabi nga po natin, isa pang prosecutor, abogado, mga kabayan, tapos ganun lang gagawin proseso na paghuli. Hindi po ba ito'y napakarami kang nilabag na batas, lalo-lalo na hindi mo man lang dinala. Hindi man lang nila dinala kahit saan mang lower court, mga tambay, kahit sa pinakamababang hukuman, hindi man lang nila pinresinta at makapaglatag man lang kahit papaano ng kanyang siyempre depensa. Siyempre didepensa mo 'yung sarili mo, di ba? Na yung ginawang aresto sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Hindi po ba? Pero wala na. Ang nagpaka-korte na po, ang nagpaka-judge, ito pong dalawa, si General Torre at si General Fajardo. Sila na po nagpaka-judge, mga bayan. Sila na rin po ang humatol. Ibang klase po, para po ipatapon ng sapilitan ang dating Pangulong Duterte. At tinanggalan po nila ng security yan. Di ba? Nakita naman po natin, yung security ni dating Pangulong Duterte ay dinisarmahan. Dinisarmahan po ang mga security ni dating Pangulong Duterte. Ito pong grupo ni Torre at ni Fajardo. Dinisarmahan po nila, kaya nawala po halos ang security ni dating Pangulong Duterte diyan dahil nga po nadisarmahan. Kaya nga po siya sapilitan ng binuhat, di ba? Binuhat na po siya, talagang dahil hindi naman po siya makapaglalakad ng mabilis, Kaya nga po puspusa na siyang dinala sa eroplano, di ba? Kung si dating Pangulong Duterte talagang nakakuha po ng due process yan nung ginawa po nila yan. Sana naman lang nakapasok ang pamilya
'di ba? Sa kampo nila. Hindi po nakapasok pati ang Vice President hindi nakapasok Ayaw na nilang papasukin ng pamilya. 'Di po ba? Ang tanging nakasama ng pamilya, yung kasama sa eroplano, yung si Ma'am Hanilet saka si Kitty, 'di ba? Veronica. Sila lang po ang halos kasama sa pamilya. Pero hindi na rin po nila isinama sa eroplano kung saan po dinala sa ICC, 'di ba? Sa Dahig. Ganyan po sila katindi. Gumawa po ng due process. Pero ngayon, pagka po ang pamahalaan ngayon naiipit, kailangan daw po ng due process. Katulad po nung isang lumipad na nasasangkot sa anomalya, sa napakatindi pong ginawa nila sa pagbabudget, katulad po ni Saldico, ay kailangan daw po ng due process, mga kabayan. Ibang klase itong pamahalaan na ito ng ating bansa. Kaya yan, mga katambay, ang magiting na general, mga tambay, si PNP Police Brigadier General Jean Fajardo ay magiging commander na po, mga tambay, Eastern Commander ng Eastern Mindanao, mga kabayan. Ayan, pwede na po natin i-welcome yan, mga tambay, dahil napaagiting pong pulis niyan. Welcome na welcome po si General Fajardo sa Eastern Mindanao. Diyan na po siya itinapon, mga kabayan. Hindi naman pala itinapon. Para magkaroon po talaga ng kapayapaan sa Mindanao, kailangan po na isang Fajardo, mga kabayan. Hindi na po siya spokesperson. Sinibak na po siya bilang spokesperson ng PNP at dinala na po siya sa Eastern Mindanao, mga kababayan. Kaya po ang Mindanao po ngayon, lalo sa Eastern Mindanao, nasasako po ang Davao, ang Region 11, mga kababayan, at ang Region 13, Eastern Mindanao, ay magkakaroon na po ng kapayapaan. Wala na po magiging kaguluhan dyan. Dahil napaka-stricto na po ang magiging regional director po ng Eastern Mindanao. Dahil pati po ang dating Pangulong Duterte, mga tambay, ay napatahimik po nila. Naipatapon po nila sa Dahig, sa ICC sa Netherlands. Kaya mag-iingat po kayo dyan, mga kababayan. Stricto po ang papalit po na commander po dyan, ang magiging regional director po dyan sa Mindanao. Magiging stricto po dahil na alam naman po natin na napaka-stricto po niyan. Lalong-lalo po yung dating PNP chief si General Torre, mga stricto po yan. At yan po talagang mabilis po umaresto yan. Kahit po ang warrant of arrest yan, nasa cellphone lang, ay umaaresto po yan. Kahit cellphone lang dala. Kaya po mag-ingat-ingat po kayo, mga kabayan natin sa Eastern Mindanao, dahil po nalagyan po kayo diyan at nagkaroon po kayo ngayon ng bagong regional director na napaka-stricto, mahigpit. Kaya ingat po kayo diyan. Baka po kayo maipatapon din. Sanay na sanay po magpatapon yan, mga tambay. Kasama po yan sa nagpatapon, mga tambay, sa dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands. Kaya ingat-ingat po kayo, mga kabayan, sa Eastern Mindanao. Baka kayo maipatapon. Baka kayo maipatapon sa North Korea. Mahusay pong magpatapon niya at maisakay kayo agad sa eroplano. Hindi kaya? Nakapagtataka, mga tambay. Ito'y paboritong-paborito. Kaya nga napakabilis tumaas ng mga posisyon ito Dahil paboritong-paborito po ito. Di ba? Paboritong-paborito po ito nung tinatawag na gumagamit ng pulburon at sumisinghot ng coke, mga bayan. Pero ngayon, bakit dadali mo sa Mindanao? Hindi ba? Dahil nga ang Mindanao ay binuklod mo sa Pilipinas, lalong-lalo po nung ginawa mo kay dating Pangulong Duterte. Na yung imbis na nakakaisang bansa, tapos ganun pa ang gawin mong prosesong paghuli sa dating Pangulo, na hindi mo man lang kinasuhan at wala man lang hearing, walang kaso na hinihearing sa Pilipinas, bigla nyo na lang pinatapon. Tapos yung bansa pa na pinagdalan at yung sinasabing International Criminal Court, mga kabayan, wala pang jurisdiction sa'yo. Yun ang pinakamasakit. Wala nang jurisdiction sa'yo, yung ICC, tapos ikaw pa nagdala sa kanila. Ikaw pa nagdala sa pamamagitan nitong nagpakaaso daw at nagpakatuta na mag-amo, mga kabayan. At ngayon po, nakapagtataka itong mag-amo na to. Yung isa po, napakaagang sinibak, pinalitan. Yung isa naman,
pinatapon sa Mindanao, sa Eastern Mindanao. Mga kababayan, ibang klase, no? Tapos na yata ang pagiging serbisyo, pagiging aso nitong mag-amo na ito. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ang plus report po na napakinggan po natin sa radyo sa DZMM na yung pagsibak po at paglipat at pagtapon sa Eastern Mindanao ni General Jean Fajardo. Good luck na lang po sa iyo, ma'am. Good luck na lang po sa iyo, ma'am. At sana po ay maging mapayapa po ang Eastern Mindanao dahil nahando na po kayo at sobrang stricto po ninyo. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyong pong mga comment mga kabayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Mga kabayan, shoutout po sa inyo at thank you po sa inyong mga biyaya. Shoutout po kay Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Bea Chichiyoko at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, sana po magkaisa po tayo na ipanalangin po natin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang ating Vice President na maingatan po sana. Lalo po sa mga nagbabanta po na kasamaan sa kanya ay maingatan po sana siya. At syempre po, ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po mga tambay, tayo rin po mga kababayan, mag-ingat po, doble ingat po mga kababayan. At syempre po magdasal din po tayo na maingatan po ang ating buong sambayanan. Thank you po mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.